Bakit ka nilikha ng Diyos? Pastor Arnold po, kamusta po kayo? Minsan sinabi ni Mark Twain na ang dalawang pinakamahalagang araw sa iyong buhay ay ang araw na isinilang ka at ang araw na malaman mo kung bakit ka isinilang. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na may layunin. Ang bawat halaman ay may layunin, bawat bituin ay may layunin, ang bawat hayop ay may layunin. Kung tumitibok ang puso mo, may layunin ang Diyos sa buhay mo. Ang mismong katotohanan na ikaw ay buhay ngayon, ibig sabihin ang iyong buhay ay makabuluhan. Kung gusto mong malaman ang iyong layunin, hindi mo ito makikita sa isang self-help book o sa YouTube. Hindi mo rin mahahanap sa sarili mo dahil hindi mo linikha ang sarili mo. Nilikha ka ng Diyos. Ang Diyos lamang ang lumikha sa iyo ang makapagsasabi sa iyo ng iyong layunin. Ang sabi po sa Bible sa Ephesians chapter 1 verse 11 and 12. It is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. Yan po ay isang message para praise ng Ephesians chapter 1 verses 11 hanggang 12. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Ikaw ay nilikha para sa Diyos. Hanggat hindi mo naiintindihan yon, ang iyong buhay ay hindi magkakaroon ng kahulugan. Sinasabi ng Biblia na ikaw ay ginawa upang magtagal magpakailanman. Balang araw, titigil ang puso mo. Yon ang magiging katapusan ng iyong katawan. Ngunit, hindi ito ang katapusan mo. May mahabang plano ang Diyos para sa iyong buhay. Nais niyang mabuhay ka magpakailanman. Gugugol ka ng mas maraming oras sa kabilang panig ng mundo kaysa sa bahaging ito. Maari kang makakuha ng 80 or 100 years ng buhay sa bahaging ito ng mundo, ngunit sa kabilang panig ay ang kawalang hanggan. Sinasabi ng Biblia na hindi ka handa para sa langit. Kailangan mo munang matuto ng ilang bagay. Ang buhay na ito ay paghahanda para sa susunod na buhay. Dahil iyon ang buhay na magpapatuloy magpakailanman. Sa susunod na ilang mga devotional, ibabahagi ko ang 5 gawi or habits na nais ng Diyos na isagawa mo sa mundong ito. Naniniwala po ako na ang susunod na 5 devotional ay maaring kabilang sa pinakamahalagang mapapakinggan mo. Ang pangunahing tanong ng buhay ay, bakit ako naririto? Yun daw yung fundamental question. Ang susunod na 5 devotional na ito ay tutulong sa iyo na sagutin ang mahalagang tanong na iyon. Think about this, my friend. What makes the question, why am I here, so important for you to answer? Bakit napakahalaga para sa iyo na sagutin ang tanong, bakit ako naririto? Yan po yung fundamental question. Bakit ako naririto? Bakit importante na masagot po natin iyon? Pangalawa, think about this, my friend. Have you tried to answer the question, why am I here? What resources and people have you turned to for help? How successful was that? Paano mo sinubukan sagutin ang tanong na yon? Bakit ako naririto? Saan ka naman kumuha ng tulong para masagot ang katanungan na yon?
At pagkatapos, gaano nakatulong sa iyo yung mga resources na yun. Pag-isipan mo yan. At ang pangatlo, think about this. Who in your life needs to learn more about God's purposes for their life? What can you do to share what you are learning with them? Sino sa iyong buhay ang kailangan matuto ng higit pa tungkol sa mga layunin ng Diyos? Ano ang maaari mong gawin upang maibahagi sa kanila itong mga katotohanan na ito? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.